main scripture can be found in the book of Romans chapter 8, verse 28. Okay. We know that all things work together for good to them, to those who love God according to His purpose. Kung magsiling kita, purpose according to His, so referring sa kay Jesus, according to His purpose, meaning according to His will. So kung naakas sa purpose sa Diyos, naakas sa will sa Diyos. Amen? Do you agree with me? So kung wa ka sa purpose sa Diyos, wa ka sa will sa Diyos. Kung naa ka sa will sa Diyos, naa ka sa purpose sa Ginoo. So si Balaam, ako ning ipasulod sa tabang sa Ginoo, dinalan ako nabasahon ang Book of Numbers chapter 22, reading in verse 21. Ako na lang nang i-explain. Pero para naatay foundation nga mapasulod ako si Balaam, basahon nako ang 2 Peter chapter 2 verse 15 to 16. 2 Peter chapter 2 15, 16. Okay. Which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness. Iyahang higugma ang kabayaran, no? Sa dili matarong. But was rebuked for his iniquity. Gikuan siya, gisaway siya sa iyang pagkalaot. And dumb as speaking with man's voice. Ang donkey or ang asno nagasulti sama sa tingog sa tao. Forbade the madness of the prophet. Perti ang title, no? Forbade the madness of the prophet. Okay, so pasunod ka na sa purpose. Kung kamo magunahuna malisuran gid mo, pero ako malisuran ko, pero yaman ni sa Dios nga mensahe mo nang sayon na para sa kuha kay giiputan naman ko sa Dios. Butangan ko sa Dios ang mensahe. Isulti naman ako dayon direct sa inyo. Kung wala ang Dios, wala sa mensahe, wa ko iwali. Okay. Unsa ni ipasulod ang purpose? Mao ni nganong nakasulti ang donkey? Unsay purpose? Oo, magin na. No? Sobra 2,000 katuig kapin. Sobra yun. Gikan sa Book of Numbers chapter 22. Wa pa natawo na si Apostol Pedro. Bilang-bilangoy pa naglupad-lupad ang bot. Pero iyahang gikut up ang true to life story ni Balaam. Did you imagine? Pagkadugaya na. Buti pa sa bot, tinuod yun ang pangitabo sa Old Testament about sa life ni Balaam. Kaya mang dimensionan, mga kaigsunan. So amo ni ang atong tunan, ug ako nagatuo, nagapati yun, nga human sa kungwali, naa na yun tayo dako nga kausaban. Personally, 100% na nako sa maturidad sa pagrespeto sa leadership.
So akong i-relay, iko Pastor GR, iko J, trailer ni, sultin ako, padali sa imo. Siya ni una nakabalo, pero dili kabukusan. Sige, magsugod na ta. Ginoo, siningatak na o Diyos sa kagabihon, salamat sa imong pagplastar sa tanan, nga magpamauli ang mga kaigsuunan namo sa kagayan. Dala nila o Diyos ang pagpakamaayo. Kung saman kadako nga mga kantidad nga nagasto nila, balusi o Diyos o sobra pa. Nga kung bugat para sa ila ang material nga butang apang ilang gihimo nga niya sila karon kauban namo. Pabugati sila labaw sobra pa sa material nga butang may mga pulong nga ilang madala nga mahimong inspirasyon sa ilang kinabuhi. Na ilang higugmaon o alalayan si Pastor Harvey Escalante nga naninguha o Diyos nga mahimaya o mapasidunggan ka sa iyang kinabuhi. Kag hindi lamang sila o Diyos, sila tanan nga makadumog karon sa mensahe. Among ipasalamatan sa imo nga makagawong nga ngalan Kristo Jesus among Dios. Amen. Magalingkod ang tanan, katong palakpakan ang atong buhig nga Dios. Hallelujah! Bastog na pagpamalakpak para sa Diyos. Hallelujah! Praise God! Naay gisulti diri si Nehemiah chapter 13 verse 2 siling diri, because they met not the children of Israel with bread and with water, but hired Balaam against them, but he should curse them. Howbeit our God torn the curse into a blessing. Timan-an nato ni ang last phrase of this statement. Our God torn the curse into a blessing. Numbers chapter 22 verse 12. And God said unto Balaam, thou shalt not go with them, thou shalt not curse the people, for they are blessed. Deuteronomy chapter 23 verse 5. Nevertheless, the Lord thy God would not hearken unto Balaam, but the Lord thy God torn the curse into a blessing unto thee, because the Lord thy God loved thee. Ihatag ko ang gamay nga background kay Balaam kung sino ni siya. Known ni siya nga tao nga gitawag symbolically nag-symbolize sa false prophet. Known Mesopotamian pagan, polytheistic pagan. Kung magsiling kita polytheistic, daghang mga Diyos. Dili ni siya Hudeo, usa ni siya ka pagano nga tao nga naa siya'y masiling na to nga superpowers, naay gahom nga musulti ni siya sa pulong mahitabo. Nakaingon ko sa kagalingon na agiday taong ingon ana sama sa usa ka sorcerer nga yangalan si Simon dito sa Samaria. Pero he was converted by preaching of Philip
na-convert siya sa apostoliko nga pagtudlo o nagpabaptize sa tubig sa pangalan ni Jesucristo or ni Kristo Jesus. Pero wa pa say Holy Ghost o gipadala si Apostol Pedro o si Juan dito sa lugar sa Samaria o nadawat sa mga kaigsuonan dito ang balaan nga espiritu. O nakita ni Simon the Sorcerer nga nalabuan ang gahom nga naaniya nga ipandong ang mga kamot ni Apostol Pedro sa mga ulo sa mga tumulo o kaniadto sa lugar sa Samaria, magkirig-kirig, magsultig mga pulo nga dili masabtan, magtubo-tumbo o lagan-lagan, dili masabtan ang reaksyon sa panahon ipatong ni Apostol Pedro ang iyang kamot sa ilang ulo. So nakita na ni Simon the Sorcerer o nagtanyag sa kwarta. Kaingon na bala kasulatan, gikan sa magagmay paingon sa mga dalagko. Nahibulong sila og namangha sa abilidad nining tawhana. Usa siya ka surwano nga daghang mga tao nga nagpatambal niya na ayaw pud baya. Mauna nga ang Dios dili mutugot nga muadto ta sa mga surwano o surwana sa mga babaylan. Kay ang gahom sa Dios nga atong gialagaran, it is enough for us. So kung muadto ka dito, do parehas lang isulto sa Ginoo nga naa sa gahom, nganong muadto pa man ka dito o magpatambal. Ang timailhan sa mga tumulo kung magpatambal sa surwano, sa mga babaylan, mga kaigsuunan, guba na ang imong relasyon sa Dios. You are disconnected by the presence of God. Kaangay kay King Saul, nagkadto siya sa usa ka babae nga tigpagwa og espiritu kunuhay nga iyang pagwaon si Samuel, yang mentor, yang master aron makaangkong sa minsay gikan sa Dios. Kay wa na siya kadungog sa minsay sa Ginoo bisan pa sa palanawon o sa damgo o ganunay propita nga nagsulti kaniya nga nagdalag minsay sa Dios. Kaya kinabuhi mga kaigsuunan, miserably na kayo. Because from the very first na kaigsunan, di magud siya maminaw sa pulong sa Dios. Iyang gina-refuse, gina-violar, gina-disobey, gina-disfollow ang instruction ni Samuel gagikan sa mensahe sa Ginoo. Until one day, mga kaigsunan, napatay si Samuel ug wa na gyud siya nakakita sa dagway ni Samuel hangtod nga namatay. Ug ihang gipangandoy ang pulong sa Dios iyang madunggan nga kwaon niyang instruction sa Ginoo, kayahang nakita nga iyang pamilya nawagtang resulta sa iyahang pagka-disobedience nga klase nga pagkatao sa pulong sa Dios. So dito siya nagkadto sa babaylan sa usa ka rason nga disconnected na ang iyahang espiritu kalag relasyon sa Ginoo. Wala kung adunay tumuloo nga magpatambal sa mga surwano, sigurado gyud ang imong relasyon una sa tanan sa Dios guba na. Kay kung ang imong relasyon sa Dios dili guba, sa panahon nga aduna kay kinahanglanon sa imong kinabuhi, labi na gid kun naa kay ginabatyag sa panglawas, ang imong tawgon una sa imong kinahanglanon na dili tao kundi Dios. Kung wa man nagumba imong relasyon sa Ginoo. So mga kaigsuunan, padayon kita, ang ini nga tao nga si Balaam naa siya'y ingon-aning abilidad. Noon siya, mga kaigsuunan, nga tao nga musulti ug dautan, mahimong dautan ang kinabuhi sa tao. Kung musulti siya pagpakamaayo ang kinabuhi sa tao iyang sultihan, mahimong maayo na ay gauban nga gahom sa iyang declaration. Pero dili makaigsunan malabuan ang mga tao sa Dios. Isa diri si Prophet Elijah, nagdeklarar siya nga walay tunog ug ulan ug nahitabo sa 3 ka tuig ug 6 ka buwan, walay tunog ug walay ulan sa nga panahon. So ingon ani mangod ang
kaaway no mo imitate nga nasay tao ngayon anak para i-divert ang atensyon sa tao sentro unta sa matuod nga Dios mga kaigsunan. Mauna nga na ay pag-deceive, makurap ang imuhang insaktong pangunahuna nga unta sentro unta sa Dios, pero ma-divert pa mga kaigsunan malisa tungod sa ingon anak nga mga pamaagi. So ini nga tao gi-hire ni Balak nga usa ka hari mga kaigsunan sa Moab. Kay gusto niya ang katawan sa Dios kaging pagwa ni Moses sa lugar sa ito iyahang gubon, iyang wasakon, kay di man siya kadaog sa away, di man siya kadaog mga kaigsunan sa mga katauhan nga gipagawas ni Moses nga gindumalahan na ni Joshua nga usa ka successor ni Moises. Kag sadto nga panahon naghimo sila tent or nagkampo sila sa usa ka lugar. Kag nakita kini ni Balak mga kaigsunan nga hari sa Moab, kag nagsulti siya akong hayron si Balaam aron mo proklamar nga ining mga tawhana matunglo aron sa among pag-atake kanila mapirdi sila sa gubat. Kanaanay deklarasyon nga tunglo, sumpa, curse kung sa English pa. Nga bisan kung saon nila pagpaninguhan sa pagpagig-away, dili na sila mahimong mapuslanon kag mahimong victorious sa ilang pagpakig-away. Magsige na lang silang kaperde hangtod nga mawasak ug mawala ang ilahang henerasyon. So morning handom ni Balak mga kaigsunan nga hari sa Moab, kag iyang gi-hire mga kaigsunan si Balaam. Sa Book of Numbers naadira ang istorya, sa chapter 22 sa mga previous ka mga chapters mga kaigsunan na panadiray negotiation. Si Balaam gapakighambal po sa Dios, ug ang Dios gapakighambal po sa iya. Muna bitaw kung ginakonsiderar na false prophet, false teacher, hindi po di ay absolute nga ang Dios wala gapakighambal sa ila. Na ay mga false prophets, na ay mga false teachers, mga dili inuod nga mga manugwali sa Dios, ang ilang gidala mga pulong sad sa Dios, pero considering dili sila tinuod nga mga manugwali sa Ginoo, dili sila matuod nga mga manunudlo gikan kay Kristo, ginakonsiderar sila nga mga false prophets, false teachers mga kaigsunan. Although ang ilang title ingon anak, pero may mga instances di ay nga ang Dios kapakighambal gihapon sa ila. Mauna nga sila masuko kung ingno ni mo sila nga dili ni pang Ginoo, kay ang surwano baya gamisnar pud Hesus. Nya masuko sila kung ingno ni mo iya na sayawa, kay ilahang motivation di na sayawa, kay gaayo mig mga balatianon nga tao o nahimo nga kayuhan mga kaigsunan nya iya di ay sayawa, ang yawa wa maghihimog maayo, nya kini maayo maghihimog man nga ang tao mablatano nga nahimo nga balik sa normal ang iyang physical condition, okay na iya di ay sayawa. Masuko sila mga kaigsunan. So karon ang istorya diha ingon si Balak tagaan takag kwarta, tagaan takag bulawan, tungluhani ang mga Israel nun. Tungluha. Ingon si Balak, dili sa ko makadecide, akong istoryahon ang Dios. O Dios nun po siya. O ang Dios nagsulti kaniya, kay nangutana man siya, ingon ang Dios, dili. Dili ni mo tungluhon. Mga bersikulo to akong gibasa una. Dili ni mo tungluhon. Kay ang akong gipakamaayo, dili pwede tungluhon. O dili pwede tungluhon. O imong maraunon ang mga tao nga akong gihigugma. So meaning,
Makaigsunan kung gihigugma kita sa Dios. Kung di makamaayo na ta sa Dios, walay bisan kinsa nga makaguba sa atong kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaguba sa atong future. Because for the are blessed sining sa Dios. Dito pa lang kay Abraham ang Dios may saad na. Dili pwede nga bubon, kagwasakon, lisahon ang mga tao nga gi-bless sa Dios. Amo na kuna baptize ka sa tubig in Jesus name. Na kay tatak sa ngalan ni Kristo. Nagsulong ka na sa ngalan ni Kristo. Bitawat ka na sa Espiritu ni Kristo. Nahimo ka ng anak na babae. Nahimo ka ng anak na lalaki ni Kristo. Walay bisan kinsa nga makalupig ka na to. Walay bisan kinsa nga makagumba ka na to. Nga naman ang atong Diyos, mao ang atong manok apina, atong protector sa atong kinabuhi. Karon ingon na balang kasulatan, i-fast forward na po makaigsunan. Milubag mga kaigsunan si Balaam. Kay siging negotiate makaigsunan, nadalagin siya sa kwarta. Kay sige man sa balik-balikon ni Balak makaigsunan. Kay lagi na asay talento na ay gahum nga musulti sa pulong mahitabo makaigsunan. O kini nga tao compromiser, bayaran. Dili po hindi nga mo dalatag minsay sa Dios makaigsunan, mahimutang bayaran. Dili po hindi makaigsunan nga dalata sa pulong sa Dios, mahimutang compromisers. Kabalutang nga sayo, ato na lang itolerate. Di na nga ako na-elaborate, kamao na mo anak. Labi na din sa mga supporters sa church. Dako kayo mga kandidat nga ginapagawas nga mo support sa mulaton sa Ginoo. Ang pastor kung dili mo bantay, hallelujah, iyang i-compromise ang pulong sa Dios nga dili na lang niya sawayon kung naghimog sayop, dili na lang niya tudluan kung naghimog sayop, nga naman basig mahimubos, basig masakitan, ug di ka na yun manimba, mo backslide na, dili na magpadayon, mao na makaigsunan mahatlok o sayo pastor, musulti sa kamaturan, pero kung ang pastor adunay dako nga gugma sa mga tumulongo, hallelujah, ang manifestasyon sa iyang gugma, ang pagsulti sa kamaturan, na nadunduman ninyo sa katao, na very rich man sa Bible, nga nangutana kung sa man akong buhaton, na makapanublikos sa kinabuhi ko ay katapusan, ug isulti ni Jesus, hallelujah, ang mga sugo, ug ingon siya, sukad pa sa akong pagkabata, ako nang gibandayan, unsa pa nga ng kulang, gitulog sa ni Jesus, kag ingon ang balang kasulatan sa Mark chapter 10, iyang gihigugma ka ng tao, ingon ang balang kasulatan, ug iyang gisulti, usa kabutang nga nakulang nimo, ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang, ug ang bili ihatag sa mga kabos, ug may pahandi ka sa langit, ug mukuyog ka kanako, musunod ka kanako, pagkadumugsaw sa katao makaigsunan nga taong dato kayo, naminghoy siya, nagsumo siya, nga naman usa siya kagdato nga tao, usahay makaigsunan ng mga tumuloo, nagasimba ka na Domingo, nag-aatin sa prayer meetings makaigsunan, pero ang ilang gugma na sa material ng mga butang, ang ilang gugma di yun 101% sa Dios mga kaigsunan, kangay sa usa ka tao nga nangutana kay Jesus Christ, ingon sa sukad pa sa akong pagkabata, ako nga nang gibantayan nga mga sugo, meaning rooted ni siya sa pulong sa Dios, kay usaman sa ka certain roller, manunudlo na siya sa kasuguan, pero ang iyang gugma nasa material na butang, pagsulti ni Jesus, gibiyaan niya si Jesus, nagtalikod, usahay makaigsunan, kabudlay kung mahimo na tang dato, daghan na tang propedad, makaigsunan, kay atong ipaylo ang Diyos, mas maayo pa nga simple nga tao, mas maayo pa nga pobre nga tao, mas maayo pa nga makatao nga lang mabisis sa isang adlaw, di na magumba ang inyong pagigugma sa Diyos. Mahimo na siyang dato mga kaigsunan, pero gibaylo
hallelujah, ang Dios sa manggad. Sayang ang iyahang pagsugod sa pagsimba upang alagad sa Dios until sa time nga nahimong siyang manununlog. Sayang ang tanan kay gibayluya lang ang Dios kaya gilagaran sa kwarta. Hindi pagsayanga ang imong kinabuhi. Pila ka na katuig nga nangalaga sa Dios. Pila na ang mga sacrifices ang imong gi-offer sa Ginoo. Di na basta-basta imong makalaga sa Dios. Karong gi-bless ka sa Dios. Ibaylo nga nimo ang Dios sa material nga butang. No way! Hallelujah! Ingon si Moses, Lord, bisan unsa pa na ang lugar, gailing og dugos, gailing og gatas ang Kanaan, bisan pa makapatindog og nindot na balay, madagan ang kwarta, madagan ang gulawan, madagan ang mga sapatan, pero kung di ka mo kuyog na mo, dili na lang kami, ayaw na lang kami patuwa sa lugar sa Kanaan. Siguraduha ang material nga butang nga nato dili na mao ang cut off sa presensya sa Dios. Nakanay motor, di ka nakasimba. Nakanay trabaho, di ka nakasimba. Nagkarga ng income sa negosyo. Malipataran ni mga Diyos. Mas mahal pa pobre ka. Tutong ka pa. Hallelujah. Wala tubig. Si Samson pa, mamatay kung di may tubig. Lakpak sa itong Ginoo. So karon, nadala gyud si Balaam ug naglakaw. Ug ingon na bala kasulatan 21 to 22. Book of Numbers, chapter 22. Ang Diyos na suko. Pabasahon para makatuod yun mo. Numbers chapter 22, 21 and 22. May nagwakap tubig. Midok sa paghangin. Lahit na diyo kung ako panagtiyan. And Balaam rose up early in the morning. Laliman ka. Basta kwarta ng apas. Di na magpa-late. Kwarta good. Wala ko saan makuha tao eh. Sa Diyos makaigsunan. Magpa-late-late tao. Magkikwarta. Kita pamuhatag simbahan. Pero kung sa negosyo, adit na magpa-late. Kaya maka-inkaman ta. Pero, kung sa simbahan, kita pagkapamuto na eh. Kung manegosyo ta, kita maka-income. O timprano ko ng bugtaw. Wala timprano bugtaw. Kung nasakitan mo mga igsunan, pasalamati ang Diyos. Buhat sa ganon, ang Diyos istorya nimo. Minus na, sangos pastor manigot man. O ako isulti na, nasulti naman ako ni para klaro ba? Kung naikibit ni mong bata, bisan ikaw, what today ka sa manugilot ka di ka igo? Pag ulit ni mo, baka na ayaw. Ngano man, butalok mo itong pagka hilutan ni mo. Ang diferensya ni mo, naasawan na, gihilot ka stoo. Di ba? Kanto ka sa doktor, giresita si mo ha. Ang imong sakit sa tiyan, giresita si mo sakit sa ulo. Di man pwede mga igsunan nga mawali ko dire nga ang ngit-ngit hayag. Ang hayag ngit-ngit. Kung ingon ko nga ang ampalaya tamang is sama sa katangin sa mango float kaysa mamutuwa na. Kung ang bay-bay mo ingon ko pagkatamis ang tubig sa dagat kaysa mutuwa na. Ang inverno baya pati naghanap inverter dito air conditioning. Di mo totoo. Kaya ang tao subong ganahan sa mga filter. Kaya nagdilit tinuod, ganahan sila. Pagkalaguma mo sa original, sa filter, sa Facebook, pagkagwapuha, pagkagwapaha. Right. Kaya sige mag-post. Ganahan man. Anong di man
man ninyo ipakita yung original. Di ba? Kung insultuhan ka, mga kaigsunan, ga-isulti ang kamaturan, yung ka, pagka mautag din mo, no? Pero sa tinuod, maot yun. Pero kaya maot yun mo, gapuhan mo, no? Nasamot yung isultuhan na. Iyaga-iyaga, pero isulti, pagka mautan mo, nagsulti ka kamaturan, dili iyaga-iyaga. Pero kung ingon ka, pagka gapuhan mo, no? Pati mautan. Ang tinuod na preacher, hindi mong ilagin nyo, oy, isulti kamaturan! Kung sa gaya ang inang gusto, ka naman nagwali nga walay gugma, nga kanang walay gugma nga tao kanang musulti dili sa kamaturan, o kung ang preacher nga may gugma nga musulti kamaturan, kay ang preacher nga may gugma sa mga kalag, musulti na siya sa kamaturan. Tulong ka tao, ako ang nasabtan, kung ang judge masayop sa iyang judgment, ang inusinti nga tao, mapriso. Kung ang doktor masayop sa iyahang pagrisita, sa i-inject niya nga tambal, ang pasinti mapatay. Kung ang pastor masayop sa iyang wali, ang pastor masayop sa iyang pagtudlo, infernong bagsak nyo. Bilang pastor na nahigugman ninyo, isulti yun ako ang kamaturan! Hallelujah! So mga kaigsunan, padayon yun si Balaam. Verse 22, and God's anger was kindled because he went, I don't know, and the angel of the Lord stood in the way for an adversary against him. Now he was riding upon his ass, and his two servants were with him. Ako na lang nag-isa Hondra. Ang Diyos sa pungot, nagdilaab ang iyang kapungot. Dili ra nga napungot siya. Nagdilaab pag-ayo ang iyang kapungot. Una, kung masuhulan ta, focus tag material ng mga butang. Kiningawali mo sa basit ini mo, makaulit sa harap eh. Pansin ni. Di raban niya ako ang kagustuhan, iya gini sa Diyos. Pila ka tuig itong pangalagad sa Ginoo masayang anak ni baylo na to ang Diyos ay. Ang negosyo makigsunan permanente, ang kapiting talagsa. 5 ramang kadlaw. Pagka human, pasaway din yung ta. Joke na. So, ang Diyos na igsunan, nasuko kay Balaam, kay iyang gipalabi ang kwarta, ang pulawa ng mangga, gasol, di balak sa iya, instead nga magtuman siya sa Diyos. So, ang Diyos masuko sa panahon, ibaylo mo ang iyang pulong sa kwarta. Kung ang Diyos masuko, patay. Nakanutis ka mo ang Diyos na suko siya katawhan, nag-decide ang Diyos na kaigsunan, Moses, nangako kong hindi ko na sila pasudlon sa lugar sa Kanaan, kay ilang gisimba ang ilang gihimo sa ilang kamot, ang baka, kag nagsulti pa sila, nga kini mauna nga itong Diyos, mauna ni ang napagwa sa atua sa lugar sa ito, o mauni ang uban kanato, paingon sa Kanaan, ilang gikalimtan ang Diyos, ilang gikalimtan ang puno kahapak, sa ito kung paano ang Diyos nagpadayag sa iyang gahom, kaya ang Diyos before kagamiton sa Ginoo, mapakitang gilas ang Diyos sa iyang ikasarang. Moses, ihaboy ang imong sungkod na himong bitin, ayaw kagadlong buniti sa ikog, nagpanig sa normal ang bitin na himong sungkod, yung sa ibutang ang imong tuong kamot sa imong dughan, kuwaan na himong aro, kulbaan si Moses
Moses singon ang Dios ibalik o nahimong normal before tagamiton sa Dios para makatuod yung siya nga siya ang Dios abilidadan makahimo siya sa talang mga butang upadayan sa sayang ikasawang mga kaisunan namintan sa katawan sa Dios nga ang daghang mga kuto daghang mga paka daghang mga tibakla pulo kahampak mga kaisunan walay mahimo ang pantong gali sa lugar sa ito basta ang Dios mao ang magpanguna no one can stand before Him. Nakita mag-isunan sa katawan sa Diyos kung paano ginpiya ang pula nga dagat. Did you imagine yung tayo ang sungkod ni Moses ma-divine ang Red Sea? Ibaylo mo ang Diyos sa baka asan man imong utok anak ug ang Diyos na Bisaya pamatiyon na ko ni sila tanan. Salamat nga nahi Moises. Na si Moses kamalabang pwede man ang Diyos muagi diri sa wala, muagi diri sa tuo. Pwede man ang Diyos pahawa ka sa atubang Moses. Kay di na ko mapungkan, suko na ko kayo, patiyo na ko ni sila. Dili makasulti ang Diyos anak nga naman. Kung gibutang niya si Moses kakatiwala sa katawhan, iyang ginalispito before iya i-judge sa iyang katawhan sa pagpakasala. Ang Diyos muhapit siya sa pastor na tutong na nagalagan niya. Muna pasalamat mo nga na mo'y pastor. Kaya nga yung mga tao nagpatuol sa iya, tutong sila kayo. Di mo naman ang kasulatan, ang Diyos daluoy. He was moved by His compassion on them. Naluoy ang Diyos kay sama sila sa mga karniro nga walay manumbalantay. Pasalamat ka mo nga may pastor ka mo. Hindi ka mo makaluluoy. Hindi ka mo makailo nga mga tao. Kaya may pastor ka mo. Kaya before ka i-judge sa Diyos, muagi sa ang Diyos sa iyang dresser, sa iyang katiwala, siling sa kanya sa kahoy, nga fig tree, tulo na katuig, one day bunga, gapasamong rani sa yuta, ang kapasidad sining nga kahoy, dili ni siya hostage sa seasoning o sa season, hallelujah, siling sang master nga tagya, sa fig tree nga yang gitanong mga kaigsunan siling nga usa ka tuig tulo ka bisis mamunga ining fig tree hindi ni siya mapunggan sa panahon nagabunga ni siya kaya bungahanin sa puno pakadto sa mga sanga kag mag-harvest ka sa isa ka puno binukag karon within 3 years walay bunga patiyo na nako ni utda siling sa manubantay master tagay kong usa ka tuig ako ni siyang kanalan ako ni siyang abunuhan ako ni siyang atimanon kundi ni sa mubunga within 1 year nga allowance depende ni mo pasalamat ka mo nga may pastor kada adlaw galuhod sa Dios kada gabi istorya sa Dios Lord hindi siya anay pagunsa hallelujah hindi mo naman ang kasulatan si Moses nag-intercede kag ang Diyos na mati kag wala na patay ang katawhan sa Ginoo kay na ay pastor na ay leader na ay manubalantay na tutong sa Diyos. Wa pa mo'y pastor na tutong, dugay na mong hakba, oy. Dugay na mo, gipagtubuang pangil. Dugay na mo, gitubuang kanser. Pero ang Diyos matutong. Kag na ay pastor na nagsigig dangoy-ngoy sa tulang sa Ginoo. Sige, ako na rin dalion ha, dalion mo na rin. Live picture.
Yun. Kapag wapuha, maligbalaan eh. Ingon ang malakas lakan, tsak to yun. Na si Balaam sa una, naasay kauban nga duha, ngayang servants. O, mo na, dangki. Napakay sungkod diha, nadala, wala na. O, maura na. Pero yung ang nakuan. O, naisungkod. Kita ninyo? Okay, ako na lang i-ikuan ha, i-summarize. Parang dali ta. Reading in verse 21, Book of Numbers chapter 22, na diya ang bilog ng istorya. Samtang ingon na pala kasulatan, kay gadalit yun si Balaam nga ihang tungluhon ang katawhan sa Dios. Ingon pala kasulatan, ang asno dili na kabayo, wala siya kanang kung sa kwan pa dumanghod sa kabayo ba? Kung sa'y pagsulti, anak. Less than horse ba? Mubok. Tanaw niyo mong kabayo, pero dili ko na siya ganon kakusog sa kabayo. Parintira sa kabayo. Donkey or asno. So, ingon na pala kasulatan diya, gadalit yun. Iyang ihimo nga kabayo, ang dangki nga dili kabayo, iyang ipadasig. Di ka ko na madasig, warta na na. Igo na siya musulti. Igo na siya musulti. Okay. So, gadalit yun makiksunan si Balaam. Warta na doon na. Karon kay ang Dios na suko, gipadalaan o manununda. Sa tubang, ug ang manununda naa sa espada. O gaana na, mulabay ni siya, tangtang gining ulo siya lawas. Gaana na, sige lusot. Karon ingon ang banang kasulatan, ginbuksan sa Dios ang mata sa dangki, sa asno, nga makita niya ang anghel sa Dios nga may ginauyatan nga espada. Ang gihimo sa dangki naglikay sa wala. Paglikay sa wala, iyang gibunan. Likay mo ka! Dritso! Yung gibunan, siyang staff. Staff sa Bible day. Lain ang rod kag staff. Ang staff may sungkod. Why na ginatunan ang staff? Ang ginatunan ng isunan, rod. Pero gibunal ya sa staff. Ang dangki tungod siyang kapungot. Gibunal ya. Usok. Kinsa di, Jeff, dali ini kay gahit kay lawas. Tayo niyo ko to, lipak lang, lipak. Okay lang, Jeff. Hanuton na ka, Jeff? Kasulog ng pagkanite. Padulan na ka. Tayo niyo ko. Kawayan. Dali. Kawayan lang ha, kawayan lang. Bububog lang sa staff. Dakuran mo ito, manipo mo ito. Kanang bakran. Oh, okay. Samtang nagliko sa wala ang dangki, kay nakita niya ang manununda sa Diyos kay na espada. Matagyan. Oh, ini. Ako. Grabe. Posisyon dia. Oh, kani. Nakita niyo manununda liko sa wala. Nalaw man kasi kita pulian.
hinay to nako kay pero ang tao mapungot, hurot-hurot kina. All swing kina. Pungot man. Buna niya pero naman siya sa tumbang. Sakay na siya. Buna niya. Okay. Karon kay Gideon mo adto. Sinangadala kay manulundakon. Diligid siya. Ang manulundak kay Sunan dito na po nag-transfer. Balhin. So, pagkita sa manulundak na nagbalhin, ligaw at gusto ko. Ug dito sa nag-agi sa may wall sa walang sa tuo. Dito naman ang manulundak. Yung manulundak, kaniwa ka na iksitan na ni. Corner ka na. Ang gihimo sa manulundak, kana na. O ang gihimo sa donkey, iyang giipit ang tiil sa iyang amo. Dili ba sa wall? Ganun ablang sulat ang giipit. Ipit niya ba kaya tiil araman? O gasakay mo siya. Iyang giipit. O gibunag ang ipit mo nimo. Bunag niya. Di maka-speaker ang donkey. Nakita niya, pero di siya kasulti. Di siya makaplastar kung unsay rason. Unsay purpose. So, ang natabo, duha na kabakol. Kaya pa, Jen? Para kabatsag pa, Jen pa. Mamakol. Sa pa, Jen? Dako kining nakagit ng tawanan eh. Karon, mga kaigsunan, kagibunan niya sa katuha. Wa na'y choice ang dangke, ang iyang gihimo, iyang gitumba yung lawas. That's Bible. Iyang gitumba yung lawas, o iyang gihapan si Balaam. O iyang gihanot yapon ang dangke. Ingon si Balaam, kung may espada pa ko, stop me. May espada pa ko, patiyon na yung ka. Ang dangkihan ka. Kung may espada pa ko. O gibuksan sa Diyos. Salamat na pinila. Gibuksan sa Diyos ang bakbak sa dangki o nagsulti. Kabalin na gituan sa mensahe, no? Nagsulti ang dangki. Pila na katuig nga ako ang pagserbisyo nimo. Sulti ka na. Dugay na nga panahon nga gaangkas ka sa kuha. Imo kong gisakyan. Tanan mo nga sugo, asa ko nimo paagihon. Wala tuo pabalikon. Dili pwede nga musupa ko nimo. Nganong naglikaw ko, kay naay manulunda nga nag-uyat og espada nga patyon niya ka. O gi-follow up sa manulunda. Ingon ang manulunda, Balaam, kung wala naglikay ang dangki, ang asno sa kuha, patay dyan ka. Kung sa mensahe, naay mga leaders nga nagsigirat pamunan sa tutong nga servan nga wala siya nasayo sa tibuok hinungdan. Nagsigirat pasakit og mga pulong nga wa siya kabalos unsay rason. Hindi naman ni mo tuon ako. Anong dili naman ni mo tuman ako. Wala lang siya na sayo
nga bisan punugon ang tangke, lampusan og staff, giadtos sa tangke, dili ra mapatay ang iyang amo. Amen. Amen. Naay inisyatibo ang tangke nga iyang giproteksyonan ang iyang amo. Kaya di man siya kasulti, nagluko siya o iyang idatugan si Balaam aron dili makaadto sa balunda nga naay espada. Ang dangki bisan gipasakitan niya, walay handom nga itugod siya sa dangki nga mapatay, kaya iyang gipangga ang iyang amo. Oh my goodness. Si David makaisunan patyon siya ni King Saul, pero ang ginabalos niya kay King Saul, protection. Nay mga tao nga nagpa-as if aron makakuha og reward nga siya daw nagpatay kay King Saul. Pagkabalo ni David, gipapatay siya ni David. Kay bisan pa gitingwa ni King Saul ang iyang kinabuhi nga patyon, ang ginabalos ni David sa iyang hari, protection. Ingon niya sa kay Abner, naadiri ang bangkaw o ang tibod nga ginasudlan sa tubig sa hari. Nag-adto ko sa inyong kuta o gikuha na ko ni, kay akong mensahe nga wakoy handom nga patyon akong hari, akong gimahal, akong girespeto, akong giproteksyonan. Niya kung gusto pa nako sa patyon. Ikaw Abner, ikaw ang general sa bilog nga Benjamites, walay katulad nimo sa pagpakikaway, pagkabansaya nimo, kaabtik sa imong muaway, pero ang ayan kag patyon Abner, kay wa nimo gibantayan pag-ayo ang hari. You see, ang ginabalos ni David sa tao nga mupatay niya, protection. Pagkabati na ko ni sa minsay, giwali ni Pastor Bayo, nakanotes mo, sige ko diluhod. Gi ko hilak. Amen. Akong gitugdong akong leader. Yeah. Naka-video man tanin, kala, ba't ka na ni? Sabi ganit, akong ganibatian niya. Praise the Lord. Akong gimahal akong leader. Gikan kay Baderman, paingon sa akong maguwang Sister Lucy. Manamang ko'y nasipya. Ako nang ginulsunan sa tupang sunan. Praise God. Ako di manggid magbalikay kag magkauban sa organisasyon. Pero ang akong pagbangka o pagmahal, protection sa kong maguwang bilang leader na ako. Sakit mong ginulti ang among leader. Pero kini nga asno, maayong pang-asno. Mauna nga, dako kayong impact sa kuwar. Mas mayong pang-asno. Walang ganiya ang iyang tao. Pero ikaw nga tao. Kamo nga mga member under sa leadership ni Pastor Harvey Escalante. Unay mga panahon nga di sa kasabot. Wa pa siya nakaibalo sa kamatuoran. O iya kang bukbukon, iya kang disiplinahon. Okay lang. Ayaw siya biyay. Ipakita ang imong tinud-anay kapag ikot mo. Sa organisasyon, sultihan ko kamo, wala ko migawas. Ako ang gipagawas. Kay naplantitan ko mo kay kisunan nga dili na mao ang akong pagtubli.
Pero akong gugma sa akong leader. Gapadayon, kung nag-decide ka nga mubiya sa imong leader, siguraduhan na iyan na sa kabubuton sa Diyos. Kung kabubuton na sa Diyos, imo man nakita ang bunga. Unaatay na sulti nga dili maayo sa atong leader. At tuwa siya. Gak siya sa kagamit. Ipadamain ang pampangga. Naakay rights, naakay pingong kamurang injustice kayo niya. Sige na. Kaya magalis asno. Kaya magalis asno. Dili na ito makaya. Ang asno gilampusan, pero iyahang gilukuhan kung sa tao pa iyang gigakos. Gibunal na siya o iyang gigakos. Ang natabo, iyahang gidakulan siyang lawas si Balaam parang dilik na makali. Kaya ba simuli mo ato nito sa punta mamatay. Praise God. Kung kiningawali nga may mga tao, membro nga backbiters sa ilang pastor. Ganun gisulat ni nga istorya. Kay naadi ay ninto. Amen. Kay once ang malagyato ni mo baliw sa asno, mo proteksyon sa imong leader, sa imong pastor, mo padayag ang Diyos o milagro sa imong kinabuhi. Ang mga putang na hindi mo makita, pakitaon ka sa Diyos. Ang mga putang imposible imong madawat dito! Kay imong gimahal ang imong leader, bisan pa di pasakitan ka, gipukpuk ka. Pero sa kabaylo, imong gimahal, imong gipangga, imong giproteksyonan. Imposible nga makasulting asno, pero nakasulting o nakakita. Akong climax, pwede kabayo ang sakyan ni Jesus sa iyang triumphant entry sa Jerusalem. Kay ang culture sa mga Hudeo kunhari, pasakyon yun sa kabayo. Nganong di ng kabayo, dangki man yan sakyan. Kay ganahan si Jesus, musakay, mugamit, musakay, sa dangki nga kamaumupangga sa iyang amo. Kuningon ana atong kinaiya, pero mamintihon ka nga gamiton sa Diyos sa iyong kinabuhi. Kung hindi mo pasaktan ni mong pastor, hindi mo biyahan, hindi mo baon ni mo. Gamiton ka sa Diyos sa dalagkong mga buta. Papinunya ka, hallelujah, sa pagsunod sa Jerusalem. Kanay tao ng tayaw kay Kristo, upang ang tangke. Sige, mga musisyan, sige na, kita katulay. Halili ka nagdamang dihog sa Diyos. Huwag ka nagdamang dihog sa Diyos. Hallelujah. Mahuli ko sa inyo ang tuban. Ipadaya o ipadamang yung pagpangka sa inyong pastor, sa inyong leader. Gawin na una ko, Lord. Tagay ko sila, Lord. Gaan kong mahinga ko sa ang kabot sa kong baguhan. Mga pagkumangkon ko, hallelujah, kamano ko. Tungkol ninasakitan mo, kaya higugman ninyo yung tita. Nasa iyo lang sa interpretasyon. Pero kini nga mensahe, nagdulong ka na kung tanan. Tagay-mix na, Lord, sa kong magkumangkon, sa kong maguwag sa init. Murag pa, kini nga mensahe, sentimento.
Kay tinuod ni nga nahitabo sa mong pamilya. Oh, hallelujah. Oh God. Ang inyong inahan, amahan, nabuhi pa, wag pa, namatay, ipadama, huwag mga anak. Kaya na sila'y malatyagon sa panahon ng ububo ng sakit mo. Kung pwede palang ibalhin ang sakit sa anak. Sino? Panggaan ninyo inyong hiniganan. Mauna ang nagbantay sukad, siyang kabuan na naakas ang tiyan. Pagkatao ni mo na inahan ka nagbantay ni mo. Na ipapa, nga nangitag, bisan paano mapakaon ka, mapalit, ang diaper, gatas mo sa tabi. Sige, hindi ko mapataas. Salamat sa mensahe, Pastor Rinal. Pag-umangkol ko. Pasalamat, Lord. Kintak na akong heart. Bahalang bugbukon ang mga mensahe ni Mao. Pangkaon na to sa maayo, proteksyon